dumating itong sina Annalyn, kasama itong ambulansya na sinasakyan ni Dax ay nagkakagulo naman. Itong mga kaibigan ni Annalyn sa labis nga ng pag-aalala nito. At agad na nagtanong kung ano daw nangyari dito kay Annalyn kung bakit duguan nga itong kanang braso ni Annalyn. At dito sumagot itong si Annalyn na okay lang daw siya at dapat ay unahin muna nila itong si Dax dahil kinakailangan na hindi nga ito masawi dahil ito ang susi upang makulong ng tuluyan itong si Moira. Subalit ay dito naman na sinabi ni Doc Meneses na siya nga ang mag-assist sa operasyon at kinakailangan na matanggal nga itong bala na nakabaon nga sa ulo dito ni Dax at ang kasama nito ay itong si Dr. Patricia Minor at si Doc Antonio Locke at pati na rin itong si Zoe. Subalit na dumating itong sina Chang Susan at Lynette at dito naman na pinigilan ang pagsama ni Zoe sa operating room dahil alam nila na may alam din ito sa nangyari nga dito kay Dax dahil napag-alaman nga dito ni Chang Susan sa loob ng kulungan na si Moira nga ang nagutos nito dahil sa kanyang nakuhang impormasyon doon naman sa kanyang kaibigan na nasa loob. At walang duda na hindi nga pwedeng makakasama itong si Zoe sa loob ng operating room. At maya-maya naman ay nakatanggap itong si Moira ng tawag kay Zoe upang kinamusta kung natuluyan na ba niya itong si Dax at kasamang palad ay ang sagot naman dito ni Zoe na hindi daw niya naituloy ang kanyang plano dahil pinaghihigpitan nga siya dito ni Dr. Meneses na huwag siyang mag-assist dito nga sa star witness ni Moira dahil duda sila sa kakayahan ni Zoe na baka tutuluyan niya itong star witness na nag-iisa. At dito nga na hindi nagkamali at nainis sa galit itong si Moira dahil hindi niya natuluyang ipatumba itong kanyang nag-iisang witness at hindi pa rin siya makakalaya mapahangga ngayon. At agad din naman na napunta sa Apex itong si Doc Carlos at kasama din itong si Doc Lyndon Javier dahil nang mabalitaan nila mula dito kay Dr. Enriquez ay agad na sumugod dito kina Annalyn at Lynette kung okay lang ba ito at dahil nagkaroon nga ng konting damage itong braso ni Annalyn Santos. Subalit malayo naman daw ito sa bituka at ang mahalaga ay hindi nga pwedeng masawi ang nag-iisang star witness dito ni Moira. At dahil sa balita na kumalat ay nakarating na rin ito kay Giselle, kaya agad naman na bumalik ng Apex Hospital itong si Giselle upang alamin na kung papaano daw nagkaroon ng shootout at kung papaano na ipatumba itong si Dax. At dito nga na inalam ni Giselle sa loob ng kulungan at dinalikan itong si Madam Lutus. At inalam kung may kinalaman nga ba itong si Moira at tama nga ang sinabi nila ni Chang Susan at Diosa na si Moira nga ang may pakana ng lahat na pwede pa pala siyang kikilos kahit nasa loob dahil nga sa sinabi nito na mayroon nga siya mga kasabwat na nasa labas at ihintay lamang ng signal dito nga ni Moira kung ano ang kanyang ipapagawa. At wala ngang imposible sa pera basta't may hawak itong si Moira. At nagbabanta itong si Warden na kapag may nakuha nga siyang matibay na ebidensya na magpapatunay na itong si Moira ay gumagawa ng kalukuhan sa loob ng selda, ay sisiguraduhin na dito ni Warden na sa Bartolina daw nila itong ilalagay si Moira hanggang sa maagnas daw ito. At nagkaroon naman ng takot itong si Moira sa sinabi dito ni Warden na baka mahuli siya dahil humihingi nga ng karagdagang bayad itong si Ninang dahil nga sa panayhiram ni Moira ng kanilang cellphone. At dagdag pa dito na gusto mangyari ni Moira na pati itong sina Annalyn at Lynette ay ipapatumba na rin. Subalit hindi nga kasama ito sa kanilang pinag-usapan. Kaya magkakalaman na nga yan kung magtatagumpay nga ba itong operasyon ni Dax. Yan lang po at marami pong salamat.